Chorus tayo ulit. 1, 2, 3, go! Talo pa man Sa puso ng Pinas, kaligayahan natin. walang kupas, kundi alintana. Kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga. Ang Pasko sa Pinas. Yes! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We thank you, Lord, for this wonderful time that you've given us. We thank you, Lord, for this season of love. The love that dwelt among us. For we know that we are not, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Pero dahil po sa pagmamahal mo, naging karapat-dapat kami. Pinadala mo ang aming Panginoong Hesukristo sa panahon na kami, O Diyos, ay mahina, sa panahon na kami makasalanan, Panginoon. And we will treasure that love. Because the love that you provide us, the love that you gave us, is a love that everlasting is and unconditional. To you we give all the praise and all the glory in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and amen. Hallelujah. Ba't parang, alam niyo yun, nararamdaman mo na parang ang bigat? Mataba ako, pero yung bigat ba na parang hindi nagfo-flow yung spirit. I just want you to parang look at yung katabi mo. Sige, yung katabi mo. Hanap ka ng katabi. Katabi. Gia, tabi mo si Ate Damian. Hindi niya kilala. Kilala niya. Kilala niya. Dalawa. Sino katabi mo, Hazel? Wala. So, si Harvey at saka si Hazel, swerte mo, Luna, si Pastor Mark ang kano mo. Si Tristan tsaka si Sasuke. Tama, di ba, Sasuke? Tama. Kala ko mali ako. Okay? You pray for each other. Come on, you pray for each other. Tanungin mo anong gusto mo ipag-pray sa'yo. Ikaw, Angel, sinong partner mo? Wag mo partner na si Luna. Ikaw, plano mo, ha? Kayo dalawa ni Cyrene. Andre, pray kayo ni Kuya, Hindi po to cell group, ha? Prayer lang po ang sinasabi ko, ha? Okay, go. Come on, you pray. Himig ng Pasko'y nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Pag tapos na, ibalik nyo ulit yung upuan nyo. You can face in front para malaman nating tapos na. Sige, ayos tayo ng upo. Aying, tapat nyo dito sa inyo. Palainitan nyo. Tapat ko sa inyo. Hihina ba kayo? Okay, just like the Thessalonians, na pag-uusapan natin, si Paul, sinulatan yung Thessalonians for them to be encouraged. Yung second part ng kanyang pag-encourage is for them to know na kahit patay na yung mga naunang mananampalataya, the Lord can still await for them.
Napupulol na naman ako. Di ba, na nakikita natin doon, sinabi niya, kahit na patay na yung mga naunang mananampalataya sa Thessalonians, pwede pa silang maisalba ng ating Panginoon. Amen. Sintayin ko si Ate Cyril. Ayan. Okay na? Okay. So, sinasabi sa atin na that very moment na kahit patay na tayo at dumating ang ating Panginoon, we still have a chance. We still have a chance, hindi just for us to prove or to change, but the Lord can still attest to us na ito ang anak ko. In this season, sabi natin, this season of love, anong tema natin ngayong month na to, Kuya Jared? Season of love. Ano yung susunod natin? Patalimutan ko, ano ba naman ito nangyayari sa akin? Ano ba, Pas? Hindi, yung season ng main church. The love that came down. Alam natin na yung season natin is a season of love, pero makikita natin the love that came down. And as the love came down, the Lord is expecting us na maging change tayo sa society natin. That's why the Lord wants us to be on fire. Amen? Paano ba tayo magiging on fire? Paano ba malalaman natin that we should be on fire? Pagtatanong ko sa inyo, paano ba tayo, inutusan tayo mag-ihaw, paano ba tayo magsisimulang mag-ihaw? Ha? Ano? Kukunin daw muna yung ihawan. Sige. Kunin yung ihawan, tapos, sige, Saskia, ano next na gagawin? Sasalang saan? Walang uling? Uling muna. Ano uling? Coal. Itong anak ko, masyado Inglesera. Coal. O, maglalagay tayo ng uling. O, next mo na. Anong next na gagawin? Magsisiga. Magkukutsilyo. O, magsisiga daw, pasisigayin yung uling. O, paano ka magpapadingas, Kuya Arel? Ha? Ano, si Kuya Arel, sandali si Kuya Arel muna. Buhusan ng gasolina. Kayo, kung anong trip nyo sa buhay, buhusan nyo ng gasolina. O, Ate Cyril, ano next? Ba't mo daw bubuhusan ng gasolina? Sabi ni Ate Cyril. Pababagayin. Paano nga tayo magpapadingas? Ano nga gamitin nyo? Lighter, hindi pa to game ha. Nag-message pa lang ako, hindi po ito game. Magpapalighter ka ng, it's either lighter or posporo. So, bago magsimula ang isang malaking apoy, it should start from a spark. Alam niyo ba yung spark? Hindi po ito yung sparkle ha. Spark po, ito po yung pag ginanon niyo yung lighter. Yung may gumaganon. O, yung kumikislap. Pag ginanon niyo yung posporo, ito rin yung kumikislap. Pag ginanon mo yung bato, ito yung kumikislap. On that simple fire, we can create fire. Amen. Paano tayo magiging youth on fire? We need to be the spark. Kailangan natin tayo yung maging, ano sa Tagalog, Pastor Mark, ng spark? Kislap or may ibang term ba doon eh? Basta, we need to be the spark. So, pag-uusapan natin ngayon as a title for this today's message is be the spark to your generation. Sabihin mo nga yung title niya sa katabi mo. Alam ko, kaya ko sinabing generation kasi iba-iba ang generations natin. Anong generation ka, Kuya Arel? Sa palagay mo, sa mga kagrupa natin dito, sino mga ka-generation mo? Nagdamay ka pa daw. Okay. Ikaw ano, Lay, sinong ka-generation mo dito? Inulo talaga si Jesus. Lolo. Hinay na nasa message pala punta. Sila no? Sila Andre. Sino man ang ka-generation mo, Kuya Harvey? Gen Z.
Sino naman ang ka-generation ni Thea? Si JR. Ay, ha? Si Carl. Ilan taon ka na ba, Carl? Ba't ba Sasuke? Carl Sasuke pala siya. Anong tinawag ko na? Nabubulol ako. Ilan taon ka na, Carl? 13. 12 ka lang. Sige. Ikaw, Aye, sinong sinong nakakalam? Ilan taon ka na, Ate Aye? 16. Sino mga 16? Kuya Andre, nasa church tayo. 16 ka nga? Sino pa 16? Hindi ka pa, mukha ka lang 16. Si Ate Sayri ng kabatch mo. Si Ate Damian, ilan taon na si Ate Damian? Kaya ka ni Thea, kabatch mo si Thea. Si Kuya Jun, sinong kabatch si Kuya Jun? Nandiyan na patay. Lahat tayo, in our generation, we can be the spark. Bakit natin pinag-uusapan yan? Kasi pwedeng hindi ko abot, ako bilang isang pastor, hindi ko abot ang generation nila Sasuke. Hindi ko abot ang generation ni Hazel. Pwede pa siguro sa batch ni na Kuya Arel, sa batch ni na Kuya Jun. Pwedeng doon pa ako lumarga o pwede doon pa ako maging spark sa ganong klaseng edad. I'm 40 years old, totoo po yun, 1985. Walang kwenta-kwenta, 1985. So pwede akong although medyo malayo ang gap namin ni Ate Jane Lee, ilan taon ko na? 30. 10 years ang gap namin ni Ate Jane Lee, but I can be a spark to their generation. And there are certain points in our life na baka mamaya may mga youth sa labas na hindi ko parehas ng generation. Anong sikat na chichirya ng panahon yun na naaalala mo? Chichirya. Lumpia. Sino nakakaano ng lumpia? Wow. Sa inyo, Jessa, anong sikat na, ilang taon ka na? 21. Anong sikat na nung panahon mo, nung high school ka, anong sikat na chichirya? Si Kuya Jun, bigyan ko na si Kuya Jun, pom-poms. Alam niyo yung pom-poms, yung tagpipiso? Lace. Okay. Ikaw, Ate Jessa, ano sa'yo? Ano? Bangus. Ikaw, Kuya Arel, yung sikat sa inyo na dine-in. Anong sikat na chichirya sa inyo? Ha? Ano? Green peas. Muncher, sunshine. Diba? Ako nung panahon ko, naalala ko, ang uso sa panahon namin, piwi at saka yung cheese it. Ha? Yung Richie, yun yung mataas. Yung gusto mo matamis, Richie. Kung gusto mong cheesy, cheese it. Kung gusto mo ibang lasa, piwi. Yan. Last na question ko, ano naman ang sikat na cartoons nung panahon ninyo? Frozen. Sonic? Talaga ba? Sinong Doraemon? Sila Sasuke? Kayo ikaw Doraemon din. Sa inyo? Sila Kuya Jun, wala silang TV. Kaya, naalala ko dati sila Pastor Mark, nanonood pa to dati ng Alam niyo yung Dog of Landers? Si Patrash? Kutali lang. Dito po ako, dito. Mamaya po kayo magkwentuhan, nagtatanong lang po ako. Sandali lang po, Ate Sai. Sila Pastor Mark, naalala ko, si Pastor Mark na nanonood sila, Dog of Landers. Ano pa pinanonood nyo dati? Julio at Julia. Hindi nyo na nabutan yun, Si Eddie, ang Munting Prinsipe. Kuya Andre, anong nabutan mo cartoons? Ano? LPD Cartoon Edition. Ate Giselle, anong cartoons? Ako, nalala ko, ang kasakapaw... Ay, pag nagkwento ko, kwento din kayo. Nung panahon ko, usok-usok talaga sa amin dati, Ghost Fighter.
Ghost Fighter, Slam Dunk, yan yun. Flame of Recca. Pero ngayon kasi nire-replay yan, di ba? Sila Kuya Jun, ang ano nila is kadiliman. Wala silang kuryente ng panahon ng... Okay, so nakita natin na iba't ibang generation. Iba't iba yung... Ako hindi ko alam yung kwento ng Demon Hunters. Hindi ko alam yung kwento ng ano ba yung isa yung pinapalabas sa Netflix, yung malalaki, yung mga giant, yung parang si Fanny. Attack of the Titan, hindi ko alam ang kwento niyan. Pero kung pakikwentohin niyo ako ng ano? I think ano yan, kila Ian, Paw Patrol. Pero kung pakikwentohin niyo ako ng Ghost Fighter, Flame of Recca, pwede ko ikwento sa inyo. Sabi ko sa Flame of Recca, nalaman ko na yung Flame of Recca ay si Ana pala. Di ba? Parang yun yung ano, si Ana yung Flame of Recca. In short, we are in our generation and we need to be a spark to our generation. Mas Rider Black. Tsaka Machine Man. Yun yung mga... Yun na lang kaya yung topic ko, yung mga ganyang mga cartoons na lang kaya. Diba? Say, tapos na tayo. Say, tapos na. Say, message na po. Message na. Message na, mamaya na yan. Diba? We need to be a spark. Hindi po tayo pwedeng katitisoran. Dapat tayo yung nagsisilbing change sa ating society. Uulitin ko, tayo po dapat yung nagsisilbing change. Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw ang nagsisilbing change. Hindi pwedeng mga kapatid na ikaw yung nagsisimula ng gulo. Hindi pwedeng ikaw yung nagsisimula ng confusion. Bilang anak ng Diyos, ikaw dapat ang nagtatama sa mali at hindi ka dapat nakikipagkwentuhan. At hindi tayo dapat yung nagsisilbing kaguluhan. Because we have our Jesus Christ in our hearts mula nung tinanggap natin sila, nung tinanggap natin siya, at simula noon ang katotohanan ay nasa atin. Sino dito nakapag-encounter na? Sinong hindi pa pala? Mas maraming hindi pa eh. Sila hindi pa yan. Si Luna, nakapag-encounter ka na ba? Hindi sa mas ka na ba? Hindi sa Sambales, ha? Sambales kasi iba yun eh. Okay. Si Lay, Sasuke, si Teya, si JR. Ayan. So marami pa. Sino? Si Vincent. Alimutan ko si pangalan mo kaya hindi ko sinabi. Na-joke lang. Di ba kaya sabi natin, we need to be a spark. Kaya nung kinala natin ang ating Panginoon. Ngayon, basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 to 11. Let's all stand. Basahin natin ha. Lahat tayo magbabasa. Ang hindi magbabasa, walang premyo. Okay. 1, 2, 3, go. Hindi tayo pinili ng Diyos upang pagkasamaan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamilya ng ating Panginoon Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na sa Kanya. Maging buhay na tayo huwag alay sa kanyang lupa. Dahil dito, palabasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ng Sige, let's all sit down. Ang first point natin, mga kapatid, balik tayo sa verse 12. Sa verse 9. Ang first point po natin is, you are chosen. Ikaw ay pinili. Ikaw ay pinili. Sige, sabi mo pagtapos ka na mga ipagkwentuhan para magdediretso na ako. Upon diretso. Yan. Mamaya pwede kayo magkwentuhan, huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng 100%. Kayo ay pinili ng Diyos. You are chosen. Ano sabi sa verse 12? Hindi tayo pinili ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi ka pinili ng Diyos. Kundi sa unang part is hindi ka pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Hindi ka pinili ng Diyos para magalit siya sa iyo. Hindi ka pinili ng Diyos out of many other people just to make you suffer. Just for you to experience yung hindi kagandahan ng buhay. But God has chosen you for a certain reason. Diyan po ang pagmamahal ng ating Panginoon. God has chosen. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Tayo ba pag minsan,
sa klase, sinong class president? Diba? Pinili, wala nagpilian tayo. Pinili nila, gusto ko si Kathleen. Gusto ko si Kathleen po ang class president natin. Bakit si Kathleen? Maingay po. Malakas ang boses. Malakas po yung boses. Lagi po naririnig ng buong klase. Okay? Okay na yun. Class president maganda. Muse dapat yun. Ha? Pinili ka. It is a great honor na pinili ka ng mga classmate mo. Kasi alam mo, pag pinili ka ng classmate mo bilang class president, ikaw ay isang magaling at may nakikita silang natatanging sa'yo. Classmate mo pa lang yan. Classmate mo pa lang yan. Pero kung basta sa sinabi ko sa inyo, pinili ka ng Diyos, the highest of them all, mag-isip ka ng pinakamata sa tao, Bongbong Marcos, Donald Trump, mas mataas pa dun. Di ba? Higher than that, it is the God who created you and me. The God who sent Jesus Christ here has chosen you. Pinili ako ng Diyos. Out of million na tao, pinili si Pastor Mark, pinili si Harvey, pinili si Ayay, pinili si Thea, pinili si Mario. Pinili tayo. Anong pribilehiyo ang hindi natin mararamdaman na masaya kung mismo ang manilikha natin ang pumili sa'yo? It is the greatest joy that you can ever have. Kaya kung tatanungin mo ang pastor, bakit mo kayo nagpapatuloy magpastor? Kasi pinili kami ng Diyos. And it is a privilege for us speakers na mag-lead po kasi ang Diyos pong pumili sa amin. Bigyan ko lang po ng update ha. Pinapatapos po ako ng Kuya Harvey ng 6:30. Hanggang 6:30 po ako magsasalita. Christmas party natin, di ba? Kaya puro message lang tayo. Di ba? Sinabi ni Jason, ano ba naman ito si pastor? You are chosen. So point A natin, sa point number 1, 1A, sabi po niya dito, it is not a punishment. Kung pinili ka ng Diyos sa generation mo, hindi yan para pahirapan ka. Hindi yan para pasakitan ka. Amen? Minsan kasi pagka nato ka, si Kathleen, kailangan siya ang closing prayer. Si Pastor naman, ako na naman yung nakita. Closing prayer na naman ako. Nakaramihan, di ba, sabi, nagiging superhero. Ba't ako? Di ba? Ba't ako? Ba't ako? Ikaw yung Damian, ikaw magpapakanta po ka sa, Pastor, ba't ako? God has not chosen us because of what we have, but God has chosen us for a perfect reason. Hindi tinitignan ng Diyos kung sino ka, hindi tinitignan ng Diyos kung anong natapos mo, hindi tinitignan ng Diyos kung anong estado mo sa buhay. God is looking at your heart and your availability. Kahit gaano ka galing kumanta, kahit gaano ka galing mag-drums, kung ang puso mo wala doon, at ang damdamin mo at ang availability mo ay wala doon, wala rin pong mangyayari. And it is not a punishment. Punta ka naman dito ng Wednesday, kapatid, yung pagpunta mo dito ng Wednesday, hindi po parusa yun. Yung pagsama mo sa prayer circle, hindi po parusa yun. Yung pagsama mo sa small group mo, it's either face-to-face or online, hindi po parusa yun. Bakit? Kasi pinili ka ng Diyos. You are chosen for a perfect reason unto this world. Kung naghahanap ka ng reason to live, this is the very perfect reason for you to live. I have a purpose because God has chosen me. Amen? Nagkakaintindihan tayo? Kaya wag yung gagawing excuse na, Pastor, di naman ako magaling kumanta eh. Hindi ko naman sinabi, hindi naman seeking contest ang pupuntahan mo. Ang pupuntahan mo dito ay isang Diyos, magpapakanta ka lang. Pwede ka magpakanta, kakanta, shout to the Lord. Di ba, number 1 ulit. Shout to the Lord, my Jesus. Huwag ka na kumanta. My Savior. Lord, may ganun ako kilalang song leader. Hindi siya magaling kumanta, but she knows how to lead. Be a spark. Be the spark. Point letter B, it is an act of love. When God chooses you, it is not a punishment, but God is telling you, anak, I love you. Ano pong sabi sa verse 12? Sabi po, sa verse 9,
Hindi tayo ng Diyos para bagsakan ng kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinili ka ng Diyos para tayo po'y maligtas. Pinili ka ng Diyos para ikaw ay natatanging maliligtas niya. God has chosen you for a perfect reason so that other people will know who Jesus Christ is. Amen? Yung katabi niyo bang yung hardware ba sa unahan niyo, kilala ba na si Jesus Christ? Pwedeng oo, pero wala siyang relationship. Pwede ba yung tao niyo sa kantin, alam niya yung si Jesus Christ? Pwedeng oo, pwedeng hindi. But you should be the spark for them to know kung sino si Jesus Christ. That's why, sabi po sa point letter B, it is an act of love. Mahal niyo ang Diyos? Sino magmamahal sa Diyos? Kung mahal niyo ang Diyos, tanongin niyo, paano ko kaya pinapakita sa Diyos yung pagmamahal ko? Do I make it clear na every time na-attend ako sa church, I make it to the fact na dapat ako, I fully prepared myself, handa akong makinig, hindi ako dadaldal, hindi ako mag-create ng gulo. Pero bagkus makikinig ako sa sinasabi ng Diyos sa akin. It is an act of love. God chooses you to be the spark to other people and to your generation because He loves you. Doon sa generation mong yon, kaya ka pinadala ng Diyos sa generation na yon because God loves them too. God is love. Amen. Kaya tayo dito sa church natin, we are more of centering our messages to the word love. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kung iwanan ka man ng boyfriend mo at sinabi niyang hindi ka niya mahal, pero guess what? Mahal ka pa rin ng Diyos. Nagkasala ka man o mahina ka man, mahal ka pa rin ng Diyos. Pero minsan tayo mga tao, we always go to the fact na parang, wala na akong karapatan sa Diyos kasi hindi na ako ma-attend ng small group namin, hindi na ako nagpaparamdam kay pastor, hindi na ako ma-attend ng Sunday service namin. Pero hindi ganun, kapatid. God is one prayer away. You can go to church and you can say sorry to our Lord. Sabi nga ni Pastor Mark kanina umaga. Forgiveness. God forgives you as we do for you other people. Amen? And as we know that you are chosen because you are loved by our God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahal niyo ba ang ating Panginoon? Number 3. It is an eternal reward. Ano pong sabi ulit? Hindi. Wala pa po. Balik po tayo, balik. Yan. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang poot. Hindi galit sa atin ng Diyos. Hindi ka pinili ng Diyos para pahirapan. Kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Namatay siya para upang tayo'y mabuhay na kasama niya, maging buhay ka man, maging buhay man tayo o patay sa kanyang pagparito. So in here, He is talking on the second coming. Minahal mo ang Diyos, pinili ka ng Diyos, at sa pagkakataong babalik siya, alam niya, si Mona, anak ko to. Kasama to sa resurrection. Huwag mong problemahin what will happen tomorrow. Because God takes care of your tomorrow. You just need to trust our God because our God knows your future. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang hinaharap mo. Sige, sabihin mo sa kabila naman. Ano sabi ng pader? Hindi nagsalita. Diba? Mahal tayo ng Diyos. It is an eternal reward. It is an eternal reward. Kaya nga sabi ko sa small group ko, pag nag-small group tayo, o pinag-uusapan natin ay church, it is never, ever a joke. Hindi po biro pag pinag-uusapan natin ay patungkol sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, nung niligtas niya tayo, hindi siya nagbiro. Nakita niyo?
Nakita niyo yung binigay sa atin ng Panginoon, napilit natin parang, Lord, ito na lang para, binigyan mo ako ng 500, 100 lang sa'yo, 50 pesos lang sa'yo, piso lang sa'yo. Diba? Pero gusto kong maintindihan natin na pinili tayo ng Diyos sa generation natin because we know that it is not a punishment. It is an act of love and it is an eternal reward. Gusto niyo bang mapunta sa... Sino dito gusto mapunta sa langit? Taas ang kamay na may 2 daliri. 2 daliri lang. Oo. Turo mo sa katabi mo. Ginagawa mo ba yung gusto ng Diyos sa buhay mo? O kaya sagutin mo. Ginagawa niyo ba? The Lord can forgive us. The Lord can definitely forgive you. Pero ang tanong, gusto mo mapunta sa langit, pero ginagawa mo ba yung mga bagay para mapunta sa kalas? Nabubulos na naman ako. O ginagawa mo ba yung isang mga bagay para mapunta ka sa langit? Diba? Walang ano si Lord, kahit nag-rides ka, walang problema yun. Basta humingi ka ng tawad sa Diyos kung alam mo nagkamali ka. God is just one prayer away. Kahit may boyfriend ka na, tapos di mo inaamin. Diba? Tatago ko kay pastor, baka mamaya makita na naman niya. Oo, kaya nagkamba kayo, tapos wala kang kinikwento. Nako. Alam niyo minsan ng mga pastor, sinasabi nga nila, sila pastor, kinikwentuhan lang yan during the times na may problema sila. Pastor, nagkaiwalay kami ng boyfriend ko kasi ganito, kasi ganyan. Pero pag nagkabalikan na, pastor, wala lang kwenta. Pastor, nagkabalikan na po kami kasi ganito, kasi ganyan. Ang pastor po, hindi lang po yan pang negative things. We can also accommodate even the positive things. Di ba? Magpapakape na yan. Kape. Dunkin Donut, Dunkin Donut. Amen ba? Kaya dapat tayo, we should always be ready when we are with God. Amen? Amen ba? Ano yung una? You are chosen. Pinili ka ng Diyos. Number 2, sige. Be the heat. Mamaya i-explain ko sa inyo yung be the heat. Sadali naman. Sadali lang. Yan. Mamaya i-explain ko sa inyo yung be the heat. Ba't kaya be the heat? Diba? Hindi po ito yung miya-miya. Hindi po miya. Be the heat. Next, sabi po dito, we need each other. Sabi mo sa katabi mo, I need you. Sabi mo sa tao sa likod mo, I need you. Sa likod. Sabi mo sa kapatid mo, I need you. Kasi sasayahin mo kung gumanon eh. Kailangan po natin ang isa't isa. Kaya ako pinakausap sa inyo yung tao sa gilid nyo at sa tao sa likod nyo. Kasi kailangan po natin ang isa't isa. First point, as po sabi natin, we need each other. Let's be an encouragement. Encouragement saan? Encouragement sa buhay nyo. For example, may dumating ang pagkakataon na kailangan nyo, ano ba ito, Pas? Namimili ako ngayon, magbo-board exam ako, mag-exam kami. Unahin ko ba ang Diyos o yung board exam ko o yung ano? Tanongin nyo si Kuya Harvey. Ano ba si Kuya Harvey? Kuya Harvey, ano bang ginawa mo nung panahon na nagre-review ka? Sabi ni Kuya Harvey sa'yo, iniwan ko yung church. Nag-review ako. Hindi, sasabi ni Kuya Harvey, nag-pray ako. You are all designed. Ito, pakinggan nyo mabuti ha. You are all designed to be successful. You are all designed to be successful in any field. It is up to you how to do it. But God has chosen you for that success to happen in your life. Meron dito mga successful, meron papunta pa lang sa pagiging successful, at meron pa rin mga taong trying to succeed. But one thing is for sure, when you are with the Lord, success is just one prayer away. Why? Because you are praying to the successful God, to the Almighty God, and to the God who can do anything according to your will. Anything.
So you should be an encouragement. Ano po sabi sa verse? Sa verse 11, dahil dito, palakasin nyo ang loob ng isa't isa. Sa panahon na nakikita mo nangihina, parang hello. Sa panahon na nakikita nyo parang nangihina, for example, si Ate Jane Lee. Kamusta ka, Ate Jane Lee? Huwag mong isipin na 3 months pa lang ako sa church, hindi ko pwedeng kamustahin si Ate Jane Lee. 1 month pa lang ako nag-church. Hindi po. The simple word kamusta, worth 1,000,000 words. Kamusta? Bakit? Ibig sabihin, you care for that person. Kaya nga sobrang natutuwa ako nung nagsulat sa akin yung Pastor's Appreciation Month, si Pastor na laging nangangamusta sa akin. Kasi ganun po ako. Pag may nakita ko sa chat, kamusta ka na? Alam ni Mona yan. Kamusta na? Sa 7-Eleven, di ba? Kamusta na kayo? Lagi ako nangangamusta. Kahit hindi ako sinasagot, okay lang. Walang problema. Kahit di na sinabi, Pas, hindi muna ako mag-up ng messenger kasi finals ko. Walang problema, Pas. May iba nga, nakamute pa kami. Kasi 3 linggo na yung message ko, hindi pa niya binabasa. Which is parang imposible naman na ngayon mo lang babasahin. Ngayong oras na ito, nagsasabi ko sa inyo, hindi nyo binabasa, ngayon nyo palang babasahin. The word kamusta. Ang isa sa mga tao, mabilis mag-respond sa akin si Renzo. Pauwi na ako, Kuya Ches. Wala kasi kaming pasok ngayon eh. Nag-arcade lang ako, sasabihin niya. Ay, hindi pala. Si Kuya Arel. Kaya kayo sa mga small groups nyo, huwag nyong tanggalin yung pangangamusta. Kumbaga parang I dare you. I challenge you. Kasi yung word na kamusta means that you mean a lot to them. Sinabi na rin ng Bible, di ba? Magpalakasan kayo. Sa panahon na sabi ni Ate Iris, Teya, bagsak ako sa gandong subject ko. Kaya mo yan, I will pray for you. Sabi ko nga dito sa grupo natin, pag may problema kayo, love life, you can talk to us, Pastor Mark, o dyan si Pastora Baby. Problema sa school, you can talk to us. Andyan si Kuya Harvey, andyan si Kuya Andre. Projects, you can talk to us. Si Irish kanin lumapit eh. Ninong, alam mo ba yung sayaw sa Laloma? Sinulog pala ka. Laloma, lechonan pala yung sa Laloma. So yung sinulog, alam mo ba? Sabi ko, mamaya, mag-usap tayo. Simple. Alam mo yung simple things na nagtumingi kayo ng tulong? Ang mga pastors yun nagkakaroon ng encouragement. Why? Because they know you trust them. Diba? And once you do that thing na sinasabi ng pastor, huwag ka munang mag-boyfriend. Wala tayong magagawa kung may boyfriend ka na, pero kunwari wala ka pang boyfriend, huwag ka munang mag-boyfriend. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Nakatapos ka, ang nagsasasabi ni pastor sa'yo, mag-boyfriend ka na. Diba? Hindi naman kami yung napaka-ipokrito na hindi namin gusto kayo magkaasawa. Hindi ganun. Gusto rin namin kayo that you will be happy in your life. Pero in the perfect timing. Be an encouragement. You always remember that. You are chosen because you need to be an encourager. Be the spark. Number 2, letter B. Help each other. Sabi mo nga, help. Ba't nyo kailangan ng tulong? Ba? Bakit natin kailangan ng tulong? Kasi may mga bagay tayong hindi kaya. Aminin man natin, katulad ako, pastor ka na, lahat kaya mo, hindi. Hindi ko kayang hiluran yung likod ko. Gets nyo? Parang, si Teya, siya yung taga-kamot ng likod ko. Basic thing lang, be a help to each other. Ano po sabi sa verse? Dahil dito, palakasin nyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Do be an act of help. Sa past week ba na pinagdaanan natin, meron bang isang bagay na naging tulong ka sa ibang tao? Sino sabing yes? Ay, wala kayong tinulungan? Sino dito sasabing, nakatulong ako ng tao ngayong linggong to? 1, 2, Angel, si Luna. Ano? Oo, hindi. Lay. Kasi gano'n nga eh. Parang hindi ko alam kung oo. Oo, hindi. Nakatulong. Okay. Ikaw nakatulong.
Nakatulong. O sige, AJ, sa anong bagay ka nakatulong? Nagpakopya ka? Nakap? Sige, saan ka nagpatulong? Company. Akala ko kumpanya. Pagbibigay daw ng company, alam niyo yung company, yun yung sinamahan niya. Or pwede siya maging alalay. Or di alalay, what I mean, he takes care of those company. Si Luna. Nung nagpo-push, di ba? Ikaw yung tank. Tinutulong. Ay, hindi ko si Luna. Ano ulit na? Mga bagos na tinuturuan mo. You've been felt. Dito sa side na to. O, Jer, ba't parang di mo, ba't ako ganun ka sa akin? Sino nakatulong dito sa side na to? Wala. O, sige, si Thea. Anong tinulong mo? Encouragement. You encourage one people on your... And that is very, very good. That, Luna, si Kuya AJ, palampakan na, isang paksak na sa kanila, isang bagsak lang. Very good. Very good kayo. Because you became a help. Hindi importante kung gaano kalaki ang tinulong mo. Hindi importante na kung ano-ano ang tinulong nyo. Ang importante, tumulong ka. Amen? Hindi ka naging baliwala lang. Nonchalant. Diba? May ibang ganun yung parang nalaglag na yung gamit na nonchalant ka lang. Pakialam po sa kanila. Diba? You become an encourager and you become a helper. Because point number 3, be an example to everyone. Kaya po sinabi doon sa dulong part, katulad ng ginagawa nyo ngayon. Verse 11. Sabi niya, sa loob ng isa't isa, magtulungan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. Be an example. Kung nakikita mo sa small group mo na walang nangyayari dahil hindi sila umatid ng tama sa oras, ikaw maging tama ka sa oras. Kung nakikita mo sa small group mo, wala silang pakialam, ikaw magkaroon ka ng pakialam. Kung nakikita mo sa small group mo na wala silang sinasabi at walang pinatutungo ng small group nyo, ikaw magkaroon ka ng pakialam. Amen ba? Kasi sinabi yan, be an example. You are chosen to be an encourager, you are chosen to be a helper, and you are chosen to be an example to other people. And that's why you become the spark of your generation. Amen? Kaya ano po sabi dyan? Be the fuel. Ano ito pinagsasabi ni Pastor? Alam niyo ba kung paano nabubuo ang isang apoy? Pakita mo yung picture. Kailangan po natin, ang element po ng apoy, para magka-apoy, ay kailangan po ng heat, kailangan po ng fuel, at kailangan po ng oxygen. Be the heat. Ikaw yung element na magbibigay sa kanila ng spark. Amen? Ikaw yung magbibigay sa kanila ng element na para, ningas. And once that you're there, that you've given the spark, you become their fuel for them to continue. Why? Because you will help them. You will encourage them. And you will give to them perfect example. Ba't walang oxygen? Because it is our Lord who will be the oxygen because He is the creator of life. You will become that heat coming from the Lord because you will be the heat and you will be the fuel of your generation. Amen ba? Kaya pag sinabi natin yung youth in the light, we are on fire. Lord, help me to become the spark of my generation. Amen. Hindi pala ikaw sila. Amen ba ako? Alalahanin nyo lang yung picture.
Kasi baka mamaya masyado lang tayo nagiging overwhelmed dahil bata tayo. Masyado nating dinedepensa ng sarili natin because we're just still in the young age. But no, tayo po mga kapatid, para po magkaroon ng apoy ang kabataan natin, kailangan po nating simulan. Paano matatapos ang dulo kung hindi mo sisimulan? Wala pong nakakatapos nang wala pong nagsisimula. Magtatrabaho si Luna, sisimulan niya yan sa pagta-time in. Diba? Si Giselle papasok sa trabaho, sisimulan niya yan sa paggising ng maaga. Babiyahe ng malayo. Para ano? For her to become an accountant someday. Kuya Harvey, anong ginawa ni Kuya Harvey? Nung panahon, sinimulan niya ang isang bagay sa kahit mahirap, nagpumilit siya mag-aral, hanggang sa dumating ang panahon, yung oxygen niya ay ang ating Panginoon. Naging breather niya si Lord. Kaya dapat mga kapatid, intindihin niyo, kung ito ang faith natin, at ito ang karir natin, ang karir, pag in-overpower mo ang Lord, walang mangyayari. Kasi karir to eh. The career depends on you. But if the Lord or if the ministry will overpower your career, definitely change will happen in your life. Amen? So dapat lagi yung tatandaan that that God should overpower everything in your life because God can fix everything. God can fix everything. Amen ba? Parang hindi naman pampasko yan. Pampasko yan. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. This is a reminder for you. A reminder for me. A reminder to everyone that every time that you fail, it is not the last hope. Kasi hanggat buhay tayo, binibigyan tayo ng tsansa ng Diyos para mabago natin ang mga buhay natin. And God wants us to go to the path where He says, anak, dito ka na dumaan. And as you go along, ikaw yung magiging spark so that other people will be enlightened. Other people your light will shine so that the fire on this church will overflow. Una muna sa street na to, pangalawa sa susunod na street, pangapat sa buong Payatas, sa buong Commonwealth, sa buong Quezon City, sa buong Metro Manila, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. We need to be the spark. Sabi mo sa katabi mo, kailangan nating maging spark. Sige, sabi mo sa katabi mo, huwag niyong baliwala yung sinasabi ng pastor. Ito po isang challenge. Kailangan po nating maging spark. Huwag niyo munang pansinin. Yung mga prizes mamaya, mabibigay yan. Pero the Lord is intending us for us to know na kailangan natin maging spark sa generation natin. Tama na yung pagiging pabebe, tama na yung sobrang papansin. Hindi na usong papansin ngayon. Kailangan nyo mapansin bilang isang pagbabago. Parang lahat ng tao ay mabago. Gusto nyo magbago yung mga tiwali? Magbago kayo, magbago kayo at kayo yung pumalit doon. Influensyahan yung mga tao nasa paligid nila. Kasi walang makakapagbago sa bansang Pilipinas kundi ang ating Panginoon lang. You want to stop corruption? Let God be the center of this country. Let's all stand. Let's close our eyes. Father God in heaven, Lord, we know at this very moment that Youth in the Light is targeting to start a fire in our church. To start a fire or a change. The youth is trying to have a reform for our society, for our nation, for each and everyone. But if you will not acknowledge that you need to be the spark of this generation, wala pong mangyayari. Come on, let's close our eyes. Huwag mo munang tignan yung nasa kanan, nasa kaliwa mo. Alamin mo sa sarili mo, sino ba ako?
Ano ba ang gusto ng Diyos sa akin? Gusto ba ng Diyos sa akin na ganito? Na ganito lang ako? Or I want to be a catalyst of change. When heat and fuel comes together and the Lord will become the oxygen, fire will happen to us. When everyone's eyes are closed, huwag kayong mandaya. The Lord can see you if you're opening your eyes. And if you want to be a catalyst of change, kahit sa mga taong nasa likod, you can go in front and we will pray for you. Come on, pag-pray mo, Lord, I want to be a catalyst of change. Ayoko yung, Lord, hindi po ako, wala po akong mangyayari sa akin. Kung dito sa grupo mo to, they want to be a catalyst of change, you can raise your hand. But if you want to be a catalyst and to be a spark of your generation, you move your feet in front and we will pray for you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. If you want to be a catalyst of change, you can go in front. Every moment I'm This is a challenge for you, youth. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath Father God, we want to say sorry. Because no one in our congregation wants to be a change in our society. No one in our church want to be a catalyst of change. Lord, we want to say sorry kasi hindi namin alam kung paano namin sisimulan at ayaw namin magsimula, O Diyos. Nanawa ngayong Pasko, maging pagpapala pa rin kami, maging kahabagan mo pa rin ang puso namin, Panginoon. At patuloy mong gamitin, Panginoon, ang mga tao, O Diyos, na ngayon pa lang ay nagsimula ng ginagawa niya. Thank you, Lord. At alam namin, Panginoon, na ang iglesia namin, Lord, ay magiging bukas pa rin, magiging tanyag pa rin. And we will know, Panginoon, that someday, O God, there will be someone who will step in front and will say, I want to be the catalyst of change. To you we give all the praise and all the glory. In Jesus' name.